Jesus' victory is incomparable. Ang katagumpay ng ating Panginoon ay hindi maikukumpara kanino man, kahit anong klaseng katagumpayan ang naranasan mo sa mundo ito. Ang katagumpay ang nangyari sa krus ng Kalbaryo, ang pinaka greatest and highest victory ever happened. Okay? He is the incomparable Christ. His victory is an incomparable victory. There is no one like Him. There never has been and there never will be. Walang may kukumparang katagumpayan ang tagumpay na nangyari sa cross. Alam niyo po kung bakit tayo nagtatagumpay ngayon sa lahat ng problema, pagsubok, sakit at karamdaman? Dahil may unang nagtagumpay. Yun ay ang ating Panginoon. Ngayon, ang dali na lang lumapit sa Diyos. Ang kailangan lang ngayon ay isuko ang buhay sa Panginoon. Pagsisihan at talikuran ng kasalanan, tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Basta ang puso mo ay sunuko muna sa Diyos. He will answer your prayer. Pag may problema sa anumang karamdaman sa katawan, victory sa sickness, victory sa paaralan, sa trabaho, just ask God. Ang katagumpayan ay para sa iyo dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus. Kasi in this life, lamang ang may Kristo sa puso. Yes, hindi naman lahat tayo sinilang na mayaman o may kaya sa buhay. Pero lagi mong sinasabi, Christian ka, dapat nakakaranas ka ng himala. Christian ka, dapat nakakatanggap ka ng answer prayer. Dahil anak ka ng Diyos. The moment na tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo, hindi ka na ordinaryong tao. If you read the Bible, lahat ng lingkod ng Diyos na pupunta sa iba't ibang lugar, sila mismo namamanga at nagugulat. Paano nila nagagawa yung mga bagay ngayon? Now, sa trabaho mo po ba? Sa paaralan mo? At kahit sa lugar ka mapunta, ibang-iba ba tingin nila sa'yo? So, alam niyo kuya, wherever you go, dapat alam nila. My point is this, dapat clear sa mga kasama natin sa trabaho, paaralan, nasan lang tayo, Christian tayo, at iba tayo. Nakakaranas tayo ng miracle, may testimony tayo, sinagutin Lord yung prayer ko, nagte-testify tayo sa kanila. Pag may problema sila, sige, pag-pray kita. And then nakakaranas sila ng miracle through you, dahil hindi ka ordinaryong tao. Ibang tao ka, dahil may espiritu ka ng Diyos. Madali lang sa'yo makalapit sa Diyos, hindi ka tulad ng iba na malayo sa Diyos. Philippians chapter 2 verse 9. At dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan niya siya'y luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Lahat po tayo ngayon ay ibinigay ng Diyos sa Kanyang anak na si Jesus. Lahat tayo ay luluhod sa ating Panginoong Yesus. Sabi diyan, lahat ng tuhod ay luluhod at magpupuri nasa langit, mga anghel luluhod sa ating Panginoong Yesus. Nasa lupa, lahat ng tao, pero alam niyo po ba na ngayon, may mga tao ayaw lumuhod sa ating Panginoong Yesus? Ayaw nilang sambahin si Jesus dahil tao lang daw siya? Well, pwede, hindi sila luluhod sa ating Panginoon. Pero sabi nito, na nasa ilalim ng lupa, kung nandito ka pa lang sa lupa, ayaw mong lumuhod kay Jesus, darating ang panahon, doon ka sa impyerno, luluhod sa ating Panginoon. Saan mo gustong lumuhod sa ating Panginoon? Dito sa lupa, sa langit, o sa impyerno? Dito pa lang, luluhod na ako sa aking Panginoon. Kaya tawag ko rin po kay Jesus ay King, Hari. Dito pa lang, ituturing ko na siyang Panginoon, Hari at tagapagligtas. At pagdating ko sa langit, luluhod pa rin ako sa harapan niya. Kaysa naman sabi ko, yung ang lumuhod dyan, tao lang yan. Tapos pagdating ko sa impyerno, luluhudin pala ako dyan. Eh, dito na lang sa lupa. Kaysa naman sa impyerno ako lumuhod. Nakaluhod na nga ako sa kanya kahit ayaw ko. Nagdurusa pa ako sa impyerno. Ay, doon na lang ako. Dito ako sa lupa, luluhod sa kanya. At pagdating ko sa langit, luluhod ako sa kanya. Tapos hindi ako nakakaranas ng hirap. Accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Surrender your all to God. You need Him in your life. Jesus took His rightful place as a king, leaving the pyramid. He humbled Himself in obedience to God, even dying a criminal's death on the cross. Hanggang kamatayan, sumunod ang ating Panginoong Yesus. Ang Diyos ang Ama, si Jesus ang Anak.
Ang ating Panginoong Jesus, sabi nga ng mga ibang nagtuturo ng salita ng Diyos, sino ang pinakamataas sa kanila kung pareho silang Diyos? At sa Christian, ang teaching natin, ang Ama at ang Anak at ang Holy Spirit ay Diyos. Ang sabi nila, sino ang pinakamataas? Pareho silang Diyos. Pero pag relasyon ng pag-uusapan, mas mataas ang Ama kaysa sa Anak. Alangan naman sabihin natin, sa tao, anak mo ba yan? O sino pinakatao sa inyo? Meron po ba ganun dito? Ay, siya po yung anak ko. Ako yung pinakatao, siya medyo tao. So, walang ganun. Okay? Yung anak mo ay tao at ikaw ay tao rin. Pantay lang kayo sa pagiging tao. Pero pagdating sa relasyon, mas mataas ka dahil ikaw yung tatay. The same thing with God. Ang Ama at ang Anak ay parehong Diyos. Pero ang pinakamataas sa relasyon ay ang Diyos. At even ang kanyang nag-iisang anak, isa lang anak ng Diyos ay si Jesus. Inutusan niya na bumaba sa lupa. Ihandog ang buhay niya para sa atin. Pero ano ginawa ng ating Panginoon Jesus? He obeyed our God hanggang kamatayan. Ang ating Panginoon sinunod ang ating Diyos hanggang kamatayan. And now, dahil sumunod ang ating Panginoong Jesus sa ating Diyos, sabi ng Bible, lahat ng tao ibinigay na ng Diyos sa kanyang anak na si Jesus. Lahat tayo ay luluhod sa kanyang paanan. The choice is yours. Kailan ka luluhod sa ating Panginoon? Ngayong nasa lupa ka ba? O pag nasa impyerno ka na? Kailan ka magdi-decide na isuko ang buhay mo sa Panginoon? Pag nasa impyerno ka na, Lord, buhayin mo lang ulit ako. Isusuko ko na ang buhay ko sa'yo. It's too late, my son. It's too late, my child. Ang surrender ay mag-uumpisa dito sa mundo, hindi sa impyerno, hindi sa kabilang buhay. Dito mo po umpisang isuko ang buhay mo. As evidenced by the cross, this instruction from Jesus on service and upside down living lead us to a place where God achieves victory in remarkably surprising ways. So nakakagulat lang at nakakamanga. Maraming paraan para magtagumpay ang ating Diyos sa labanan niya kay Satanas. Bakit kailangan pang ibigay ang anak, ang kanyang anak? Pwede naman ako mga anghel, pagtulungan niyo na si Satanas. Pero hindi. Kailangan munang may banal na dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo para magapi si Satanas. Dahil ang kasalanan ko, para magapi, kailangan ng dugo. Kaya kailangan bumaba ng ating Panginoon. Pahayag 1911, pagkaraan nito'y nabuksan ang langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito'y tinawag na tapat na totoo, sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. So, tinutukoy dito yung ating Panginoon na darating ating Panginoong Jesus na hahatulan niya lahat ng tao. Nung dumating siya rito, dumating siya ng tagapagligtas at sa second coming niya, darating siya para hatulan tayo. Christ comes to judge the world and make war on His enemies. Babalik ang ating Panginoon para talunin si Satanas. He judges. Many people do not know this, but God the Father has handed all judgment over to Jesus Christ. Huhusgahan ng Diyos ng ating Panginoon lahat ng tao. Lahat tayo huhusgahan niya ng ating Panginoong Jesus. The wages war, if Christ did not wage war, there will never be an end to sin. Kapag hindi inalo ng ating Panginoon si Satanas, hindi matatapos ang kasalanan. Ang lagi pong ginagawa ni Satanas ay tuksuhin ng tao para magkasala. Yun yung plano ni Satanas sa tao. Kaya hanggat hindi nagagapi si Satanas, patuloy na ang tao ay magkakasala. He is Christ the warrior. Okay? Kailangan ng ating Panginoon matalo si Satanas. So until now, si Satanas ay paligid-ligid dito sa mundo. Alam niyo ba yun? Trabaho ni Satanas na pabagsakin ng mga Kristiyano, trabaho ni Satanas na ilayo ang tao sa Diyos. Trabaho mo yun ni Satanas. At ang tungkulin natin ay isurrender ang buhay sa Panginoon, magsikap na sumunod sa kanyang kalooban at maglingkod sa kanya. Satan is the ruler of this world, but God, ultimate ruler, holds final sway. Sa mundong ito, si Satanas na nag-ahari. Sabi nga nila, bakit ang gulo ng mundo? Bakit may bagong sakit na naman? Wala na yung COVID, meron na yung sakit. Bakit may digmaan sa lugar na ito? Ba't walang kapayapaan? Ang Diyos ay nag-ahari sa puso ng tao. Pero sa mundong ito, si Satanas ang nag-ahari. Kaya sa puso natin, dapat ang Diyos ang nag-ahari.
Kahit sa mundong ito ang naghahari si Satanas, pero sa huling paglusob at pagdigma, ang Diyos ang magtatagumpay.